Malungkot na katotohanan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, ibinulgar na ni Senator Robin Padilla. Ano ito? Hindi kita iiwan, boss. Kahit saan makarating, hindi kita iiwan. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ngayon po babalik na kayo sa Pilipinas pero hindi nyo nadalaw si former President Duterte. Pero kung may pagkakataon po kayong makausap siya, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Pagka binigyan ako ng pagkakataon, sasaludo ka agad ako kay Mayor. Boss, isa ka ng bayani. Yun ang unang-una kong sasabihin sa kanya, tapos yayakapin ko siya. Hindi kita iiwan, boss. Kahit saan makarating, hindi kita iiwan. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Malungkot na katotohanan, binulgar na nga ni Senator Robin. Nasaan na kayo ngayon kay FPRRD? Napakaraming kaibigan si Digong noon, ngayon kakilala na lang. Isang simpleng post pero may bigat na parang martilyong dumadagundong sa konsensya ng marami. Pero bakit nga ba? Ano ang nangyari sa mga dating matitikas at matatapang na sumisigaw ng Duterte hanggang dulo? Hintayin mo lang. Ang sasabihin ko sa dulo nito ay hindi mo inaasahan. Pero bago yan, balikan muna natin ang buong kwento. Kasi minsan, ang pinakamalungkot na katotohanan ay yung hindi natin gustong marinig. Noon, laging may kasama si Tatay Digong. Taong 2016, panahon ng pagbabago, isang mayor mula sa Davao ang umangat sa pwesto bilang presidente ng Pilipinas at sa kanyang likod, isang batalyon ng kaibigan, kakampi, tagahanga, lahat handang mamatay. Ika nga, para sa prinsipyo ni Duterte. Naguunahan sa photo op, nag-aagawan sa pansin, nagpapalakasan ng sigaw, Digong, Digong, Digong. Pero ngayon, isang malamig na selda sa dahig. Isang 79 anyos na lalaki, tahimik na nakaupo sa loob ng detention center ng ICC. Kinasuhan ng crimes against humanity, kasamang pinapanagot ang kanyang kampanya laban sa droga. Walang preskon, walang motorcade, at wala na ang mga dating malalapit na kaibigan sa kanyang tabi. At ang tanong ni Senator Robin Padilla, asan na kayo ngayon? Hindi niya ito tinanong dahil sa galit. Tinanong niya ito dahil siya na lang ang tumindig, literal. Siya na lang ang lumipad papuntang dahig para ipakita, hindi kita iiwan, Tatay Digong. Pero bakit nila iniiwan siya ng iba? Ang pagkakaibigan, panahon lang ba ang basayan? Senator Padilla, so through the silence, noong panahon ng kapangyarihan ng pagkapresidente ni Tatay Digong, lahat ay kaibigan. Pero nung dumating ang unos, bigla na lang naglaho ang mga dating matitibay daw na kaalyado, ika pa, ni Senator Robin. Pero hindi ba't sa oras ng pangangailangan, dapat mas naroon ang mga kaibigan? Hindi ba't ito ang tunay na sukatan ng pagkakaibigan at prinsipyo? Therefore, ang tanong ay hindi na lang basta, bakit siya kinasuhan? Ang mas malalim na tanong ay, bakit tila iniwan na siya ng lahat? Hindi lang si Duterte ang usapan dito. Ito hindi lang kwento ng isang dating pangulo. Ito'y salamin ng realidad, ng politika, ng tao, ng tunay na ugali ng ilan. Kapag may kapangyarihan ka, lahat kaibigan. Kapag wala ka na, kakilala na lang. Masakit, di ba? Pero yan ang malungkot na katotohanan. Kaya ikaw, kaibigan, kung sakaling may kaibigan ka na nakakaranas ng unos, tandaan mo ito. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat ng status, pera o posisyon. Ang tunay na kaibigan hindi nag-ghosting. At kung ikaw ay isa sa mga dating naroon, baka panahon na para magtanong, nasaan ako ngayon?
Sapagkat darating ang panahon at ikaw rin ang tatanungin, sino ang nandun nung ikaw naman ang nangangailangan? Hebreo 13 verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan man kailanman. Sa kwento ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tila iniwan ng mga kaibigan sa oras ng pagsubok, isang malungkot na katotohanan ang lumutang. Ang mga tao ay maaaring sumama sa iyo kapag ikaw ay nasa taas, pero biglang maglalaho kapag ikaw ay bumagsak. Pero ang ating Panginoon Jesus, hindi siya tulad ng mundo, hindi siya tulad ng politiko, artista o sinumang madaling bumitaw kapag hindi na convenient. Ang ating Panginoon Jesus ay tapat. Ang ating Panginoon Jesus ay nananatili. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi nag-ghosting. Kahit tayo nagkulang, kahit tayo nagkamali, kahit tayo hindi karapat-dapat, ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo ay hindi nakabase sa ating posisyon o estado sa buhay. Ito'y nakabase sa kanyang walang hanggang biyaya. Samantalang ang mundo ay mabilis magpalit ng kulay, ang ating Panginoon Jesus ay hindi nagbabago, kaibigan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mundong puno ng pansamantalang pagkakaibigan at pagkukunwaring suporta, ikaw ang aming tanging sandigan. Ikaw ang aming kaibigang tunay, hindi umaalis, hindi nangiiwan, hindi sumusuko. Tulungan niyo po kami maging tapat din sa aming kapwa at higit sa lahat, sa inyo. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong pagmamahal at patnubay po sa amin, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat itong isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.